Hallelujah. Palakpakan tayo mantiapo kakaslat. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. And God is great. Amen. Kumusta kakabsat? Mga Domingo. Beautiful. Beautiful. Sexy pie. Mm. Amen. Ang team po natin ngayong gabi ay placing our faith in the Lord or paglalagay ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. At ang ating scriptural verse ay matatagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 6. May salang ate kapapsat. Na sinasabi po niya dito na, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sabi po niya sa Tagalog, nanginginig pa rin po kasi ako. Kung hindi tayo sumampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Purihin po ang mga salita ng ating Panginoong Jesus na buhay. Ano pong sabi dito? Without faith, it is impossible to please God. Pag walang pananampalataya, napaka-imposible na mapaligaya natin ang ating Panginoong Jesus. Gusto ko lang pong i-expound itong word na mapaligaya. Ito po yung enjoyment na nagmumula o nararamdaman ng puso natin pag tayo ay napasaya ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay. For example po, yung anak mo na hindi mo inaasahan na may highest honor. Hindi mo inaasahan na yung anak mo may honor, pero nagkaroon siya ng highest honor. Bilang magulang, hindi ka lang masaya, hindi ka lang maligaya from within your heart. Hindi ka lang masaya, kundi you are proud sa achievement ng anak mo. Amen? Amen. So, hindi man po ganun ka-eksakto yung magiging example natin. Dahil God's ways is far greater than our ways. Amen? And His thoughts is deeper than our thoughts. So, yung mga example natin ay ang liliit lang kumpara sa kalakihan at kalaliman ng karunungan ng ating Panginoong Jesus. Pero mas madali po kasing maintindihan ang mga bagay-bagay pag ang gagamitin natin ay ang ating mga sariling experiences to expound the Word of God. So, ganun po, ang kaligayahan na maibibigay natin sa ating Panginoong Jesus kung mayroon tayong pananampalataya sa Kanya. Amen po? Amen. So, ano po ba ang faith? What is faith? Ano po ba ang pananampalataya? So, kukunin po natin ang faith in the Bible. Hindi po sa mga dictionaries, but based in the Bible. Kasi sabi niya sa Hebrews 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for. Ang pananampalataya, ang katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Yan po ang definition ng faith. Yan po ang definition ng pananampalataya. Ang katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. So ano po yung mga inaasahan ninyo sa inyong mga buhay? Pag may pananampalataya kayo, ito yung katiyakan na mangyayari ang inyong mga inaasahan. Amen? Amen. That's why faith is very important. Napaka-importante po ang faith natin sa ating Panginoong Jesus. Bakit?
Because faith is the currency in heaven. Ano po ba ang currency? Pera. Dito sa mundo, pag may kailangan tayo, kailangan natin ng pera. Tama? Hindi ka makakakain kung wala kang pera. Kailangan natin ng pera dito sa mundo. Makukuha mo ang gusto mo dito sa mundo pag ikaw ay may pera. Pero sa ating Panginoong Jesus, ang kailangan natin ay faith or pananampalataya. Ano na nga ba yung pananampalataya kanina? Katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. So kung may kailangan tayo, lalapit tayo sa ating Panginoong Jesus. At hihingin natin sa Kanya yung mga gusto natin. At ano yung gagamitin natin na pambayad? Faith. Faith. Hindi pera, kundi faith. Dahil ang currency o ang pera sa ating Panginoon ay pananampalataya. So, faith o pananampalataya ang ating mga hinihiling, yun po ang ating gagamitin para makuha natin yung ating mga hinihiling sa ating Panginoong Jesus. So kahit ang pakiramdam po natin ay hindi magaganap yung ating mga hinihiling. Sino na po yung ganon? Yung may mga hinihiling pero parang wala. Hindi nangyayari. So kahit ang pakiramdam po natin ay hindi magaganap yung ating mga hinihiling, huwag mong isipin yung iyong nararamdaman. Bakit? Because faith is not a feeling. Ang pananampalataya po ay hindi makiramdam. Amen? Faith is not a feeling. Faith is a confidence and trust to God that what you are praying for ay mangyayari. Ang faith ay hindi po pakiramdam o damdamin. Ang faith ay confidence at pagtitiwala sa Panginoon na ang iyong mga ipinapanalangin ay mangyayari. Amen po? Amen. So, bakit ba kailangan natin ang pananampalataya? Dahil sa ating pananampalataya, na ipapakita na gusto nating magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Dahil yung pananampalataya mo, yun yung communication mo sa ating Panginoong Jesus. Bakit ba nananalangin ka? Ano yung panalangin? That is communicating with the Lord. So, importante po ang pananampalataya. It is a way to connect with God. Amen? Amen. Kasi kahit anong relasyon, communication is the key para po maging intimate ang magkarelasyon. Imagine, yung mag-asawa na hindi nag-uusap. Hindi magtatagal maghihiwalay yan. Kaya nga sinasabi nila na the hardest part na relasyon ay LDR or long distance relationship. Pwede rin yung magkasama sa bahay, magkasama sa isang bubong, one of the hardest part, magkasama sa isang bubong, pero aglinlinisida lang, hindi nag-uusap. Pag ganun po ang sitwasyon ng lovers, o ng mag-asawa, o mag-boyfriend, hindi nag-uusap, very soon, they will fall out of love. Kasi nga, communication is the key. Amen? So likewise, when we have communion with the Lord, we will become intimate with Him. Sino po yung mga may asawa dito, may mga boyfriend? Diba, pag laging nag-uusap, kailangan may connection. Then you will become intimate. Kasi makikilala mo siya ng husto. When we become intimate with the Lord, makikilala natin siya ng husto. Sa papanong paraan? Sa pagkikipag-usap sa Kanya, sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, sa pagkikinig ng Kanyang mga salita, makikilala natin ang ating Panginoong Jesus.
At pag nakilala natin siya ng husto, we will fall in love with our Lord Jesus. Then, there will be product. There will be fruit. Dahil sa pagiging intimate mo sa Panginoon, magkakaroon ng product. Maraming product ang Holy Spirit. Di mo napapansin, meron ka na palang gift of healing. Di mo alam, meron ka ng gift of wisdom. Di mo alam, meron ka ng gift of maraming gift na makukuha mo when you become intimate with the Lord. Amen? Dahil faith is active. Sabi niya, faith is active. There should be an action and commitment in our part. Kasi ang faith kasi, hindi mo pwedeng sabihin na, oy, may paniniwala ako. Pero maraming ganun na tao na may religion. May paniniwala ako, but the faith in their life is not active. Haan nga at trabaho. There's no action, there's no commitment. Kaya stagnant. So, when your faith is active, there should be an action and commitment in our part. Sa parte natin yon. And what is that? Ano po yung commitment na yon? Trusting Him in everything we do, kahit hindi natin nakikita ang mga hinihiling natin, maniniwala tayo sa Kanya, hindi mawawala ang ating pananampalataya. Yun po ang tinatawag na active na pananampalataya. Kasi marami yung pag nanghiling, pag hindi natupad, ayaw na. Hindi po ganun. Kundi, kahit hindi mo nakikita yung mga hinihiling, maniniwala tayo sa Kanya at hindi mawawala yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Bakit? Dahil kilala natin siya. Hindi magbabago ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ulitin ko po, ano na nga po ba yung pananampalataya? Katiyakan, pag sabi nga, katiyakan na mangyayari o magaganap ang ating inaasahan. Yun po ang faith. Katulad ng senaryo na, limbawa, very close kayo ng asawa mo. You know each other. Tapos may nanira sa asawa mo. Kahit anong sabihin nilang paninira, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa asawa mo. Hindi magbabago ang pagtitiwala mo sa asawa mo. Hindi magbabago kung ano yung pagkikitungo mo sa asawa mo. Why? Dahil kilala mo siya. Amen? Amen. So, ganun din po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At sabi niya dito, pag ginawa natin yon, mapapasaya natin siya at pag napasaya natin siya, sabi po sa sunod na line ng verse natin, He rewards those who earnestly seek Him. Gagantimpalahan niya ang mga nananalig sa Kanya. Amen? Amen. So, pag ginagawa natin yung kanyang mga kagustuhan, tulad ng pagiging tapat sa pamamagitan ng pananampalataya, na kahit nahihirapan tayong, nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Kahit nahihirapan tayo, kahit na hindi natin nakikita yung ating mga hinihiling, kahit na ilang taon na yan, makadekada na nga, pero hindi pa rin dumarating. Then, huwag magsawa sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi sabi niya dito na God will surely gagawin niya at He will execute the promises na sinabi niya sa Biblia. Matatanggap natin ang reward niya sa atin at yun ay ang mga kahilingan natin sa Kanya at mas sobra-sobra pa ang Kanyang ibibigay. Amen? Kasi sabi po niya sa Ephesians 3:20, konti na lang po, God is able to do exceedingly, ng labis. Ang Panginoon ay kayang-kaya niyang gawin ng labis, sabi niya, and then abundantly, ng sagana
above all we ask or think. Sabi nga dito, God is able to do exceedingly, abundantly, above all we ask or think. So sinasabi niya dito na ang Panginoon ay kayang-kaya niyang gawin ng labis, ibigay ng labis, at sobra-sobra sagana, at more than that, ang kaya niyang ibigay sa atin, sa ating mga iniisip at mga hinihiling sa Kanya. Kasi ang Panginoon, pag nanghiling ka, hindi eksakto yan na ibibigay sa iyo. Always, nag-excess ang Kanyang mga bigay sa atin. Amen? Amen. Hindi yan nagbibigay na, Lord, gusto ko ng magkaroon ng asawa. Hindi lang asawa ibibigay niya sa iyo. He will give you a best friend. Amen? Hallelujah. Ito po, sabi niya dito, whatever you're believing for, whatever you're dreaming about, God is going to take that and make it bigger, better, and more rewarding than you've ever imagined. Yun po ang pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag mananatili ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka lang niya... So, wag pong manghingi ng tricycle. Manghingi kayo ng 4 wheels. Amen? Amen. No, don't go because we have a big God. Don't ask for little things. Ask for the best things that you can ask for. And then when you ask that big thing that you think it is the best one, then God will exceed to that expectation. Kung nanghingi ka ng Lexus, bibigyan ka niya ng Maserati. Amen? Amen. Ganun po ang ating Panginoong Jesus. Because God is big and God is great. Amen? Amen. Because God always exceeds our expectation. Kahit po sa mga anak natin, what do you expect sa inyong mga anak? Huwag pong mag-isip ng, ay, kahit po yung anak ko nga makapasa inyaman ti pakapasaan na. Exceed. Lampasan nyo yung mga nasa utak nyo because God has a great mind and a deeper heart. Amen? Ganito lang po kaliit yung ano natin, wala pa nga sa butil ng dust ang ating mga kaisipan, sa kaisipan ng ating Panginoon. Kaya, sa ating mga buhay, place our faith in the Lord. Amen pa? Amen. Yun lamang po at sana po may nakadagdag sa ating mga kaalaman. Pastor, ibigay ko po para sa ano natin. Music. Ano?